Sure. Pera, tama? 5 years ago, 2019, ano yung problema nyo? Pera! Pera? Yan. So ano yung ibig sabihin po niyan? Wala kang pera. Ibig sabihin po niyan, for the past 5 years, hindi nagbago buhay. Tama ba? Yes! Now, ang tanong ko sa inyo, anong gusto nyong problema 5 years from now? Paano ubusin ang pera? Malamang, pag wala kang ginawang bago, poproblemahin mo pa rin. Pera. Pero may kilala ako. Ginawa yung business ng straight for the past 5 years. Tuloy-tuloy. Ginawa niya yung best niya, tumulong sa maraming tao, ngayon problema pa rin niya pera. Problema niya ngayon, paano ubusin? Sino dito yung nangangarap na problema pa rin siya sa pera, pero paano ubusin? Sino yung may gusto nun? Parang lahat alam. Sabi nga ni Sir Christian kanina, ano ka? Mukhang? Pera! Yes! Mukhang pera! Sa lahat po ng andito, let's talk about, lahat po tayo meron ganito, tama? Dreams. Pangarap. Normal pa ba na pinag-uusapan yung pangarap nyo? Yes! Ang tanong ko sa inyo, bakit dumaan yung 5 years, hindi pa rin ito nakukuha? Walang ginawang bago, walang action. Actually, yes, tama din yun, maling opportunity. Alam nyo ba na ang buhay natin parang drum yan? Alam nyo yung drum? Yes! Container. Na merong pumapasok na pera. Tawag po doon, sahod. Grabe naman, savings agad. Wala ka pa trabaho, savings agad. Paano yun? Pinapasukan ng pera yung drum mo ng sahod. Pero marami siyang Butas. butas. Ano yung butas na yan? Meralco. Maynilad. Renta, tama? Mga pamasahe. Ano nga ang Tagalog na, ano ang English ng pamasahe? Fare. Paano spelling nun? Pamasahe na lang. Di ba marami pang kaltas? Tama ba ako? Kaya kung yung drum ng buhay mo, maraming butas, ano ibig sabihin nun? Hindi napupuno. Tama? Ano yung ino-offer namin sa inyo dito? Ang ino-offer namin sa inyo is dagdag na papasok. Kapag nadagdagan, kahit may butas, napupuno, hindi? Di ba, na-try nyo ba may butas yung balde nyo? Yes! Pero kung malakas yung agos ng tubig, napupuno pa rin kahit may butas, tama? Yes! Kapag napuno, dyan napapasok yung panibagong drum ng buhay. Yan na yung drum ng pangarap mo. Dito mo na makukuha yung mga sinasabi mong first car, first house, travel sa ibang bansa. Tama po ba? Yes! So guys, ito yung pinaka-best opportunity para makuha mo yun. Wala namang nagsasabi dito, tigil mo trabaho mo eh. Walang nagsasabi dito na umalis ka na sa ginagawa mo. Ang sinasabi namin dito, dagdagan mo yung kita. Okay ba sa inyo kumita ng additional kahit 20K per month? Yes! 50? Yes! 100? Yes! Pag dumating ka sa point na kumita ka na ng 100K, malamang hindi ka na magtatrabaho, full time mo na to. Gaya ni Mentor Rafi, dating ano tawag doon, machine designer. Nung kumita na, nag-full time. Ginagawa yung business, tumulong pa sa mas maraming tao. Ngayon, kumikita na ng sobrang laki. Gusto nyo ba yun? Yes! Kaya ito dapat yung gawin. Kasi sa part ko, nung nakita ko to, in-explain to ng taong nag-invite sa akin, dito ko naiintindihan. Bakit marami akong kakilala, malaki yung sahod, pero di pa rin nakakabili ng sariling bahay, hindi pa rin nakabili ng sariling kotse, kasi puro ganun. Sabi nila pag nag-abroad, kikita ng malaki. Totoo. Pero pag nag-abroad ka ba, peso pa rin yung, bibili ka doon, peso pa rin yung gagastos mo. Alam niyo ba magkano yung burger sa Amerika? Yung McDo na burger? Alam niyo ba, isang burger, $10, $20. Magkano yung $20 sa peso? 1,000.
Kaya sabi ng tita ko, kahit kikita ka daw ng malaki sa abroad, hindi ka pa rin makakaipon. Kasi gagastos at gagastos ka pa rin. Kaya marami kayong kakilala, for sure, marami kayong kakilala na nasa ibang bansa, nagpa-part-time pa rin. Tama ba ako? Yes! Pero bakit na andito ka sa Pilipinas, hindi ka nagpa-part-time? Yung mga nasa abroad, kumikita na ng mas palaki sa'yo. Pero ba't di ka pa rin nagpa-part-time? Sila nagpa-part-time. Why not? Gawin natin yung mindset ng nasa ibang bansa. Yun din yung gawin natin dito. Kung nagtatrabaho ka, mag-part-time ka para makuha mo yung pagkain. Sa mga first-timer dito, 2024 na ngayon, alam niyo bang 203 days na yung dumaan? Sa buong taon na to. Sa 203 days na yan, anong ginawa mo sa buhay mo? Sa 203 days na yan, gumawa ka na ba ng pagbabago? Ginawa mo ba yung best mo para magbago buhay mo? Ngayon ka lang gagawin. Hindi pa. Now, meron na lang tayong 162 days remaining sa taon na ito. Mas marami na yung dumaan kaysa parating na araw. Ang tanong ko sa'yo, sasayangin mo pa rin ba? Hindi! Why? Etong gagawin mo sa loob ng 162 days niyan will determine 5 years from now kung anong mangyayari sa'yo. Yes! Now, gusto mo ba? Now, tanong ko sa'yo, gaano ka kadesidido magbago buhay mo? Gaano ka kadesidido? Kasi it will determine kung anong mangyayari 5 years from now. Ang taong desidido, may makakapigil ba? Wala! Pag desidido ka, pag gusto mong magbago buhay mo, pag hindi ka pinautang ng pang-member mo, titigil ka ba? Hindi! Pag hindi ka pinayagan ng magulang mo, ng asawa mo, ng kapatid mo, ng tita mo, ng jowa mo, kung sino pa yan sa buhay mo, titigil ka ba? Hindi! Lagi nilang sinasabi, pag desidido ka, walang makakapigil sa'yo. Pero, pag hindi ka desidido magbago buhay mo, lahat ng klaseng rason, irarason ka. Tama? Yes! Now,